Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Salamat nga po pala sa mga masusuki nating taga-subaybay na si EWH Watch, Shonaga Evelyn, Filipino TV 777, at watching from Hong Kong Ferry OFW Blog 2107. Awa-awa ang sinapit ng isang guro mula sa Aklan. Ang simpleng pagdalo niya sa isang pagdiriwang ay nauwi sa trahedya at nagdulot ng kanyang agarang pagkamatay. Ating ngang alamin ang dalawang storya ng mga gurong inalay ang kanilang buhay sa pagtuturo, subalit nauwi lamang sa isang trahedya ang lahat. Ang unang biktima ay kinilalang si Second Officer Timoteo Yumahaw III, na kilala din bilang Sir Tim. Bagamat siya ay naninirahan sa Kalibo, Aklan, si Sir Tim ay mula talaga sa Iloilo. Bata pa lamang pangarap na ni Tim na maging isang seaman. Mahirap man ang buhay na pinagmulan ni Tim, nagawa pa din siyang pag-aralin ng kanyang mga magulang. Si Sir Tim ay kumuha nga ng kursong Bachelor of Science in Marine Transport sa J.B. Lacson Foundation Maritime University sa Iloilo. At taong 1992 nang nanalo si Tim at ang kanyang team sa intramurals ng kanilang paaralan. Makalipas ang 2 taon, nagtapos naman si Tim ng kanyang pag-aaral at naging isang ganap na nga na seaman. Agad namang nagtrabaho sa barko si Tim hanggang sa nagkaroon na siya ng sarili niyang pamilya. Sa tuwing aalis si Tim ng kanilang bahay, palagi siyang pinipigilan ng kanyang bunsong anak dahil alam nitong matagal na naman bago nila makasama ang kanilang ama. Masakit mang malayo sa kanyang pamilya, nagsikripisyo si Teacher Tim upang mabigyan ang kanyang pamilya ng magandang kinabukasan. Nagtiis din si Tim na hindi makasama ang kanyang pamilya sa Pasko at iba pang okasyon. May pagkakataon din na wala si Tim sa birthday ng kanyang asawa o mga anak pagkat siya nga ay nagtatrabaho sa malayong lugar bilang seaman. Mula Iloilo, lumipat ang pamilya ni Tim sa Kalibo, Aklan. Matapos magtrabaho bilang isang marino, nagdesisyon na si Tim na maging isang maritime instructor. Siya ay natanggap naman bilang teacher sa Aklan Polytechnic College at na-assign sa Maritime Department. Sa pagiging isang guro ni Tim, gusto niyang gamitin ang kanyang karanasan upang hubugin ang susunod na henerasyon ng mga seafarers. Mabait pero istrikto. Ganyan ilarawan si Tim ng kanyang mga estudyante. Ayon sa kanila, hindi madampot sa kaalaman ang kanilang guro. Dagdag pa nila talagang may puso sa pagtuturo at may malasakit sa mga estudyante si Tim. Kwela din daw si Sir Tim at napakagaling magturo. Bukod doon, marunong din siyang makisabay sa kanyang mga estudyante kahit na malayo ang kanyang edad sa mga ito. Ibinibigay nga ni Tim ang kanyang kaalaman sa kanyang mga estudyante. Katulad lamang niya noon na nangangarap nga na maging isang seaman. Ayon sa dating estudyante ni Tim, minsan na nilang niyayang makipag-inuman ang kanilang instructor. Pero palagi daw sinasabi ni Tim na hanggat hindi pa nakakagraduate ang kanyang mga estudyante, hindi siya sasabay sa mga inuman nito. Subalit walang mag-aakala na dahil din sa inuman, magtatapos ang buhay ng tinitingalang guro na si Sir Tim. July 26, 2026 ng gabi sa Barangay Mabilo, New Washington, Aklan, masayang nagtitipon ang mga naimbitahang residente sa bahay ng ginang na si Merlinda. Ang kasiyahan ay advanced graduation celebration ng anak ni Merlinda. Kabilang nga sa mga dumalo ay ang teacher at ang dating seaman na si Tim. Nasa party ang binata na si Renz Cipriano, 19 years old na residente din ng nasabing lugar at isang out-of-school youth. Nung una, masaya naman ang nangyayaring selebrasyon. Masaya sana ang lahat. May kwentuhan, tawanan at salo-salo. Ngunit habang lumalalim ang gabi at patuloy ang inuman, unti-unting napilitan ang tensyon na dapat sana'y masayang gabi. Dahil ang lahat ng bisita ay nakainom na ng mga oras na iyon, kainitan si Sir Tim at ang isa pang bisita na si Renz. Hindi naman na nabanggit pa sa ulat kung ano ang pinag-ugatan ng away ng dalawa. Pero ayon sa mga witness, pareho ng magulo o unruly na sina Tim at Renz.
Nagkapisikala na din ang dalawa subalit agad naman silang naawat ng iba pang mga bisita. At upang hindi na lumala pa ang gulo, nagpa siya ang anak ni Merlinda na pauwi na lamang ang kanyang gurong si Tim. Sumang-ay naman ang guro at sinabing pupunta na siya ng kanyang motor. Ngunit habang naglalakad ang guro papunta sa kinaroroonan ng kanyang motor, sinundan pala siya ni Renz. Nang naabutan ni Renz ang guro, pinaulanan niya ito ng sunod-sunod na suntok. At dahil sa kaguluhan, agad na tumawag ng mga pulis ang iba pang mga residente at saksi. Bandang 11:00 nga ng gabi nang rumesponde ang mga pulis kasama ang mga taga MDRRMO. Ang kaawa-awa at walang kalaban-laban na si Teacher Tim ay agad na isinugod sa pribadong ospital. Ayon sa mga reports, kritikal ang kalagayan ni Tim nang siya ay dalhin sa ospital. Matapos ang 3 araw na pananatili niya sa intensive care unit, tuloy na siyang binawian ng buhay. Labis na bighati naman ang naramdaman ng pamilya ng guro dahil ang kasiyahan na sana na pinunta ni Tim ay nauwi nga sa isang maligim na krimen. Masama din ang kanilang loob sapagkat tatanggap pa sana nila kung nasawi sa sakit ang dating seaman at guro. Samantala, July 27, 2026 ng umaga, nang agad na naaresto ang nanakit sa guro na si Renz. Siya ay dinala sa New Washington Municipal Police Station at kinasuhan ng frustrated homicide dahil ang mga oras na ito ay buhay pa ang guro. Dahil dito nagkaroon ng pagkakataon ng sospek na makapagpiyansa at pansamantalang makalaya. Kaya naman matapos matanggap ng mga pulis ang tawag ng pamilya ni Tim na pumanaw na ang guro, opisyal lang itinaas sa kasong homicide ang kaso ni Renz. Muling inaresto ang lalaki at ikinulong sa custodial facility ng mga pulis. Ayon sa mga witness, puro suntok lamang ang tinamo ni Tim at wala silang nakitang ginamit na bagay ni Renz habang sinasaktan ang biktima. Bumuhos naman ang pakikiramay kay Sir Tim dahil sa kanyang pagpanaw. Ilan sa kanyang mga dating estudyante ay nagpost ng kanilang mga alaala sa kanilang matalinong guro. Si Tim ay inilarawan ng kanyang mga kakilala bilang isang guro na inilalaan ang buhay sa paghubog sa mga kabataang nangangarap sa industriya ng maritime. Ayon sa kanyang mga kasamahan, si Tim ay hindi lamang nagtuturo sa loob ng 4 na sulok ng silid-aralan. Ang kanyang presensya at mga payo ay nagiiwan ng malalim na marka sa karakter ng kanyang mga estudyante. Matinding lungkot at galit naman ang naramdaman ng mga netizen. Ayon sa kanilang mga comment, wala nang tigil ang karahasan sa ating bansa. Sapagkat miski ang masisipag na guro tulad ni Sir Tim ay nagiging biktima nga ng dumarami at nakakabahalang bilang ng mga krimen sa ating bansa ngayon. Mas nakakalungkot pa dito, maging ang buhay na sospek na si Renz ay nasira din dahil siya ay maagang makukulong. Dahil sa murang edad, sa loob na lamang siya ng kulungan, mananatili at guguguling ang maraming panahon ng kanyang buhay. Isang paalaala na matuto sana tayong lahat na mapagpigil at mag-isip bago gawin ang anumang hindi magandang bagay. Ang pangalawang kwento naman ay nangyari sa Lanao del Sur. Isang guro din ang nasawi at kalunos-lunos nga ang krimen na kanyang sinapit matapos niyang bigyan ng mababang marka ang isa sa kanyang mga estudyante. Sino mag-aakala na ang buhay ng guro ay magtatapos pala sa kamay ng estudyante na araw-araw niyang ginagabayan para sa maganda nitong kinabukasan. Ang lalaking biktima ay kinilalang si Danilo Barba, 34 years old o mas kilala bilang Sir Dan. Si Dan ay tubong Trento, Agusan del Sur at siya ay miyembro ng LGBTQ community. Tulad ng iba, nakakaranas din si Dan ng diskriminasyon dahil sa pagbibis niya ng damit pang babae kahit siya isang lalaki. Pero sa kabila ng lahat ng pangungutya na natatanggap ni Dan, siya ay nagkakaroon pa din ng positibong pananaw sa buhay. Pilit siyang bumabangon at lumalaban sa hamon ng buhay na kanyang nararanasan. Bata pa lamang, pangarap na ni Dan na maging isang guro at makapagturo sa mga kabataan. Kaya naman nagsumikap sa pag-aaral si Dan nang nabigyan siya ng pagkakataon na makapag-aral sa kolehiyo. Si Dan ay nakapagtapos ng kursong Bachelor of Science in Education, major in Filipino sa Mindanao State University.
Napakasaya nga ng pamilya ni Dan nang siya ay naging isang ganap na guro at natupad niya ang kanyang mga pangarap. Hindi din matawaran ang kanyang ligayang nararamdaman dahil alam niyang gagalangin na siya ng mga tao dahil isa na siyang teacher. Mula Agusan del Sur, lumuwas patungong Lanao del Sur si Dan upang doon mag-apply bilang isang guro. Na-assign din si Dan sa Balabagan Trade School sa Barangay Nara. Dito ay naging aktibong teacher si Dan sa pagtuturo at paglahok sa mga activity ng faculty. Ayon sa mga kapwa-guro ni Dan, masayahin ito kapag sila ay magkakasama. Subalit kapag oras na ng trabaho, makikita sa guro na siya ay seryoso at buo ang determinasyon sa pagtuturo. At tulad ng ibang araw ng August 4, 2025, maagang nagising si Teacher Dan upang maghanda para sa kanyang pagpasok sa paaralan. Umuulan ng oras na ito at maputik ang daan kaya dahan-dahan lamang siyang naglalakad papuntang eskwelahan. Habang naglalakad, nakakasalubong pa nga ni Dan ang ilang mga mag-aaral at binabati pa siya ng mga ito. Sa kabilang banda, unti-unti namang dumadami ang estudyanteng dumadating sa paaralan na nag-aantay ng kanilang flag ceremony. Maya-maya pa, nagulat na lamang ang lahat nang narinig ang dalawang sunod-sunod na putok ng baril na nasundan pa ng mga sigawan. Agad namang tumumba si Teacher Dan sa maputik na daan matapos siyang tamaan ng bala. Wala ni isang taong lumapit sa kaawa-awang guro dahil sa takot na sila ang sunod na barilin ng gunman. Alas 8 ng umaga nang natanggap nga ng mga pulis ang ulat tungkol sa pamamaril na nangyari malapit sa eskwelahan. Pagdating nila sa lugar, dinatna nila sa gilid ng kalye ang guro na si Dan na nakahandusay sa sahig, suot ang kanyang uniforme. Kinilala nga ang biktima ng kanyang mga kapwa-guro kundi ang Pilipino teacher na si Dan. Pero sa kasamang palad ay idineklara na siyang wala ng buhay. Samantala, hindi naman na dinatnan pa ng mga pulis ang suspect sa crime scene. Yun na naman ng salaysay ng mga pulis ang ilang saksi sa nangyaring insidente. Ayon sa mga witness, ang bumaril sa guro na si Dan ay ang dati nitong estudyante na si alias Kaiser, 19 years old at residente din ng nasabing lugar. Ayon sa mga saksi, habang naglalakad ang guro na si Dan, kasunod niya na pala si Kaiser na nakasakay sa isang motor. Nang tumapat na si Kaiser kay Dan, bigla na lamang itong bumunot ng baril at walang habas na binaril ang guro. Ayon sa mga kaklase ng suspect, may katigasan umano ng ulo ito. Agad namang nagsagawa ng hot pursuit operation ng mga pulis subalit hindi na nahanapan ng mga otoridad ang suspect sa bahay nito. Hindi na naman ng Bangsamoro Education Minister Mahagar Iqbal at ang Division of Lanao del Sur II ang insidenteng sinapit ng guro. Nabalot na ng takot ang mga guro sa paaralan kung saan nagtatrabaho nga si Dan. Ilang araw kinansela ang mga klase dahil sa takot ng lahat. Ang mga guro naman ay nagbanta ng mass resignation dahil sa pangamba na baka danasin din nila ang sinapit ng gurong si Dan. Kaya naman nag-deploy ang lokal ng gobyerno ng mga tuuhan ng PNP at Philippine Army ilang peacekeepers sa buong lugar. Ayon sa investigasyon, ang suspect na si Kaiser ay tumakas sa karatig bayan ng Lanao del Sur upang magtago sa kanyang mga kamag-anak. Napag-alaman naman na ang kapatid ng suspect ay isa palang pulis at hindi naman niya kinonsinti ang maling ginawa ng kanyang kapatid. Sa tulong din ng mga otoridad, kinumbinsi niya ang kanyang kapatid na sumuko at pagbayaran ang nagawa nitong krimen. Kaya naman August 12, 2025 makalipas ang mahigit isang linggo, formal lang sumuko si Kaiser sa mga otoridad sa tulong ng kanyang pamilya. At sa isinagawang inquest proceedings, umamin ang suspect na pinatay niya ang kanyang guro. At ayon nga kay Kaiser, masama ang kanyang loob at matindi ang kanyang galit kay Teacher Dan dahil binigyan siya nito ng mababang marka at dahilan kaya hindi siya nakapag-enroll sa grade 12. Subalit sa investigasyon ng mga pulis na pag-alaman na hindi lang pala sa subject ni Teacher Dan bumagsak si Kaiser kundi sa iba pang mga subject. Ito ang totoong dahilan kaya hindi na pinayagan ng eskwelahan si Kaiser na mag-enroll pa sa grade 12 at gusto ng paaralan na ulitin niya ang kanyang grade 11. Hindi naman inamin ni Kaiser kung saan niya kinuha ang baril na ginamit niya para paslangin ang kanyang guro.
Ang lalaki nga ay kinasuhan ng murder at hanggang ngayon ay nakakulong pa din. Ang kaso nga ni Teacher Dan ay talagang nakakadurog ng puso. Dahil ang mga gurong katulad ni Teacher Dan ay minsan ay madaling araw na natutulog para lamang matapos ang kanilang mga aralin para nga magawa nila ang trabaho nila bilang guro kinabukasan. Ayon sa mga netizen, kung nagawa lang sana ni Kaiser na makinig sa mga lesson ni Teacher Dan, gumawa ng assignment, magpasa ng mga project, hindi sana siya makakakuha ng mababang marka. At hindi nga dapat isisi ng sospek sa kanyang guro ang pagbaksak niya sa eskwelahan. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!